So guys, proceed tayo sa lesson number 4. Dito pa rin tayo sa types of control. Disclaimer lang, ito ay for educational purposes lamang. So dun sa lesson number 3 natin, ang pinag-usapan natin dun ay yung tungkol sa discrete control. So yun yung number 1 topic natin under dun sa types of control. And number 2, ang batch control. So ito yung pag-uusapan natin dito sa video na to. So sa batch control, ano nga ba ang batch control? So ano nga ba ang batch control? Ang batch control ay isang paraan ng automatic process control kung saan ang isang tiyak na dami ng produkto or materyales ay ginagawa sa isang cycle o yun yung tinatawag nilang batch gamit ang isang recipe. Ayan, tandaan lang natin yung recipe. At predetermined sequence of steps. Yan, may mga sequence, no? Ayan. So, ito naman guys, yung halimbawa ng batch, ano? Ito yung batch sequence sa illustration na ito, no? Ito yung mga steps. So, dito meron kang step 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, no? Sa step 1, meron kang raw materials. So, dito sa illustration, meron kang, ito yung raw materials natin, no? Nakalagay siya dun sa holding tanks. Ayan, yung meron tayong tatlong holding tank sa taas, then meron din tayong isang holding tank, yung base tank, yung base underscore 400. So, in this illustration, for example, ito yung paint blending, no? Halimbawa, ito yung sa base mo, meron kang yellow raw materials na kulay. Then dito sa taas, black, blue, at saka red, no? So, etong mga raw materials na yan, nakalagay yan dun sa ating holding tanks. Yan. Tapos, ita-transfer natin to based dun sa kung ano yung ingredients dun sa recipe. Kung ilang percent ba ng black, blue, red, no? So, dito sa recipe, halimbawa, gagawa ka ng isang batch. Ang gusto mong ma-produce is dark green na kulay, no? Yan yung first batch mo. So, dito, ilang percent yung black na raw materials ang pupunta dun sa blender. Number 1 natin, no? Yan, kung ilang percent na blue, red, yellow, para makapag-create ka ng isang dark green na kulay. So, imimix yan. Paanda rin yung ating mixer, no? Yung, ito yung blender 1 natin. Yan, at saka itong yung blender 2, no? So, dun sa blender 1, halimbawa lang, no? So, imimix niya. Pag natapos ng makapag-transfer ng raw materials dun sa blender 1. Yan. Then, imimix niya yan. So, habang nagmimix yan, syempre mag-iinit yan, magkakaroon ng reaction. So, minomonitor natin yung temperature level ng product dyan sa blender. Yan. So, once na natapos na yung mixing, syempre palalamigin natin yan, no? Then, pagkatapos nyan, ita-transfer naman natin yan dun sa another tank, no? So, dito meron kang flow indicator controller. Yan. So, ito na yung, ang lalabas dyan, ito na yung new product mo based dun sa recipe na kinonfigure mo, no? So, ito na yung dark green. So, yun lang yung batch control. So, pwedeng sabay mag-blend yung blender number 1 at saka blender number 2. So, sa blender number 2, depende kung dark blue ang recipe mo dyan. So, ibang recipe naman yung ipoproduce mo sa blender na yan, no? So, ganun din yung steps or sequence. So, magbubukas at saka mag-open yung mga on-off bulb, then mag-start yung ating agitator or yung ating mixer. Ayan. So, dito naman, pag
Pag nag-transfer ka naman dun sa base 400, yung yellow, mag-start yung pumps and minomonitor din natin yung level ng tangke. Ayan. So, tandaan natin guys, dito sa batch control, combination ito ng yung nauna nating topic, yung discrete control. Kasi kailangan mong i-control yung mga on-off valve at saka mga motor, yung mga pumps, no? Then, combination ito ng discrete at saka batch control. So, kinokontrol ng batch yung on-off ng valve, and then yung ating mixer, yung motor mixer natin, yung agitator. Then, kinokontrol din ng ating batch yung motor, yung pump motor. Ayan. So, sa batch control, tandaan natin na hindi basta-basta pinapaandar ang mga equipment. Tandaan natin, merong sinusunod ito na isang recipe at sequence. So, yan lang yung tatandaan natin sa batch control. Halimbawa dito, yung paint blending, no? Yung paghalo ng pintura. So, number 1 step is yung preparation. So, tinitiyak dito na ready yung ating mga raw materials, yung tangke, yung bulbs, pumps, at saka instrument, no? So, yun yung preparation bago mag-start ng isang batch. Then, after that, ay yung pagta-transfer o yung pag-charge or discharge. So, ipapasok ang tamang dami ng raw materials. Based to, yung raw materials, based ito dun sa recipe na kinonfigure mo sa isang batch. So, yan. So, dito sa step number 3 natin, imimix natin yung mga raw materials na nakalagay dun sa blender. So, paandarin natin yung agitator, tapos kukontrolin natin yung temperature level at iba pang process variable. So, dito naman sa step number 4 ay i-hold natin yung isang produkto, no? Based sa itinakdang condition or oras, like curing time. And then, number 5, yung pagta-transfer. So, ililipat natin yung finished product dun sa storage tank. Then, number 6, syempre, lilinisin natin yung ating blender, no? Para sa next batch. So, dito guys, tandaan natin yung konsepto ng batch control. So, sa batch control, ang system ay hindi lamang nagko-control ng process variable. Kino-control din dito ang mga recipe halimbawa. So, dito guys, sa recipe, bali ito yung ano, gaano karami at anong kondisyon ang gagamitin. So, yun lang yung ibig sabihin sa recipe, no? Then, ang next is yung kinokontrol ng batch, yung sequence. Anong step ang mauuna at susunod. Then, pangalawa, kinokontrol din ng batch yung mga equipment tulad ng pumps, bulbs, agitator, heater. Kinokontrol din ang process variable like yung temperature, kasi habang nagmi-mix ka, no, na yung agitator mo, syempre nagkakaroon niya ng reaction. Then, yung level, flow, pressure, so, kinokontrol din. Then, sa batch, kinokontrol yung transition. So, ano ba yung transition? Ito yung kailan pwedeng lumipat sa susunod na step. So, mahalaga yung transition. Ito yung mga condition, no, bago lumipat sa panibagong step. Then, yung mga interlock. Ito yung condition na kailangang okay bago magpatuloy sa next step. Then, of course, yung operator interface. So, dito natin minomonitor yung particular batch operation. Ayan. So, ang next naman is yung batch record. So, mahalaga ang recording sa isang batch process. So, dito naman guys, ay example to ng batch control logic. So, yung configuration, no? Ayan. So, dito, for illustration purposes, ito yung mga sequence, mga steps or conditions na nakakonfigure doon sa DCS. So, may mga steps yan at saka may mga transition and condition. So,
So dito sa illustration na pinapakita ko, so ayan, madaming mga naka-configure dyan. So pag sinelect natin yung batch logic, ito yung makikita natin, yung kanyang configuration doon sa batch logic. So dito makikita natin, in this illustration, gamit ang Control Studio. So meron kang configuration sa recipe, equipment, and then yung mga transition and condition. So dito, ito yung mga steps doon sa sequence. Dito naman sa transition, ito yung mga condition. So bago ka mag-proceed doon sa another step or doon sa next step. So ito yung mga steps. So doon naman sa right side, ito yung mga transition na kailangan mong satisfy bago ka makapag proceed doon sa next step, no? Ayan. So dito naman, ito naman yung ating mga control module, no? Itong control module na to, may sarili din tong logic para i-start at saka i-stop ang particular pump, yung mga i-open yung mga on-off valve, yan. So ito, pag binuksan natin yung control module na to, makikita natin yung configuration kung paano mag-start at saka mag-stop yung particular pump. Tapos yung mga on-off valve, yung agitator, yung heater, no? So, nandyan yung mga information na yan. So, dito naman, sa configuration, makikita natin, ito yung example recipe, no? Doon sa recipe, naka-specify kung anong liter, yung temperature, yung mixing time, at iba pa. Ayan. So, yun yung about sa recipe. So, dito, sa taas naman, meron tayong information tungkol sa yung mga bawat steps dun sa sequence. So, meron tayong sequence table, no? Tapos, meron din siyang description. Then, meron din siyang transition or yung tinatawag na condition bago mag-proceed dun sa next na step.